Ayan, so good evening mga ka-farmlat. Bali, new property po tayo available. So, ang sukat po ng property is 1.2 hectare and location po nito is Tagkawen, Quezon. And then yan, so dito po magmumula yung muhon niya. Ayan yung part na yan. So, babaybay dito sa tinatayuan ko. Abot yun sa nyog na yan, so pahaba. Ayan, so 1.2 hectare po ito, left and right yung property. Bali, sa gitna po ng property dumaan yung kalsada niya, Ayan, so left and right yung property. Pero dito po, maliit lang yung portion na nasakop niya. So mas malaki po yung nasa right side. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan. So nyugan po yan. Ay nakagandahan yun mga ka-farmlat. Although mismo taas yung level ng lupa niya. Pero pagdating natin sa taas, flatland po yan. Ayan. And then nyugan. Ay nakagandahan dyan. Matataba po yung puno ng nyug. So yun mga ka-farmlat. Almost 80 meters po ang frontage ito. And ayan. So may nasakop din siya na bahay. Sabi mo sige. And so may nasakop din po ito na bahay. Ito po yung dating bahay ng seller na ngayon wala na pong nakatira. So kasama na po yun sa bentahan. Ayan, so bali left and right po yung property. Ayan, may kubo na rin, sayang. Nasira na So ayan. So okay natin. Sige po. Bali yun mga ka-farmlat, so ito po yung lumang bahay ng may-ari. And ayan, aside sa puno ng nyog, meron siya na tawag nito, guyaban, So ayan, meron siyang guyaban, dragon fruit, may atis, may puno ng papaya, ayan. So namumunga na, manok na lang ang kulang. Ito atis pa din to mga ka-farmlat. So yun yung mga fruit bearing trees niya, Ayan, ayan yung property po. Ayan, may bahay na may CR na rin po ito. Ayan, so malawak din yung CR niya. Mapapansin nyo. So, konting renovate na lang po ito kasi half body yung bahay niya. Pwede naman po nating i-develop na lang ulit, Ayan. So, babaybayan dyan. Malaki yung bahay niya. So, almost 50 meters po yan. Mahigit siguro yung floor area niya, Ayan. So, yung kasama natin yung buyer para Manila. Nagtitripping din po sila. Ayan. So ito lang po ay option din ng buyer kung sakaling din nila makuha, available po ito mga ka-farmlat. So 1.2 hectare po ito. And ayan, anyugan. Puntahan natin. And kung mapapansin nyo, kababaan pa po ng nyog nito. So yung mga ganyang kabababang nyog, dasik pa po yung mamunga. So ayan, may mga puno doon. Parang yung fruit bearing trees, kaya lang medyo madamo na Ayan, so may tubo. May pinya rin mga ka-farmlat. Pasukan natin. Ayan. Parang fruit bearing trees ako nakikita. So, medyo mataas na lang ang damo. The reason why, but kaya binibenta ni seller, hindi na po naasikaso or hindi na naalagaan. Ayan, hardwood lang pala siya, hardwood. Ayan, so yan, nyugan po ito. Ayan, nakagandaan dyan, kababaan pa ng nyog niya. So dasik pa po ito mamunga. Ayan, ang location nito mga ka-farmlat is Tagkawen, Quezon at napakamura lang po nito. Ayan, ang kagandaan dyan, malapit lang po ito sa dinedevelop na new bypass road na tatagos ng bayan-bayan po. Na from Gumaca, tatagos ng Lopez, Ginyangan, and Tagkawen, Quezon na po yung next. Ayan. So napakamura po nito. So recommended ko po ito for retirement plan at the same time, investment na rin. And so may mga tanim din siyang pinya And kung mahilig ka magtanim, mag-alaga ng hayop, so tamang-tama po ito. And investment na rin kasi napakamura lang po nito for only 950,000. So may 1.2 hectare ka na along the road. So ang kagandahan diyan, need na nating kumuha na rito po kasi along the road po ito. And ayan, may bahay niya sa property. So need na lang po i-relocate Ayan. And from National, so magdadrive po tayo ng almost 15 to 20 minutes. And ang barangay road po dito is mixed. So may part siya na rough road and then may part naman siya na cemented. So almost 50% cemented, 50% po yung rough road niya. And ayan, so may kapitbahay ka na rin. Kaya hindi naman po liblib yung lugar kasi may mga bahayan na po dito. May mga kapitbahay ka na. Ayan.
So yun mga ka-farm lot, proceed na tayo sa next lot. So yun mga ka-farm lot, bali ito po yung next property natin na 1 hectare farm lot na along the road po ito mga ka-farm lot. And ang kagandahan dyan, cemented barangay road po ito. So almost 80 to 100 meters po yung frontage niya, no? Ayan. So kung papansin nyo, although may part siya na mataas, pero pantay naman po yung part na yan. So mas mataas lang yung level ng lupa niya dun sa kalsada, no? So along cemented barangay road po ito. Ayan, sa source ng kuryente, ayan lang. Ayan, so pupuntahan natin. Ayan. So kung nakikita nyo po yung cable, so medyo labo pala, lalapitan natin. Ayan. So sa source ng kuryente, ayan lang, kaya no worries po sa supply ng kuryente. So may kuryente na sa lugar, and may street light po yung property. Ayan, so yun ang kagandahan doon, maliwanag kahit gabi, ano. So solar po yun, kaya kahit brown out, so may access po ng, ayan, so may ilaw sa property, ano. Ayan. Yan yung mga ka-farm lot. Ayan, so may cable din po ito ng internet signal, ano. Ayan, may wifi, yung maliit po na wire. So yun po yung wire lang internet, ano. So ang meron po dito ay converge at signal. Ayan. So cat B. Ayan, sa loob po nito may duhat. And kalimitan po, ayan, may mga santol. So may ilang puno po ito ng santol, parang 3 to 5 ang puno po yun ng santol. And yung nyug niya, ayan, so meron naman po siyang namumunga na. And ang kalimitan po tulad nito, and so mga bagong tanim pa lang, ano. So I think mga 3 to 5 years pa lang po yan. So yun yung kalimitan niya. Although may namumunga na, pero I think mga 50 ka puno lang po yung namumunga niya. Kalimitan ay mabababa pa, ano. So ayan, along barangay road po ito. Ay nakagandahan dito, may sapa po ito na buhay ang tubig. Kaya kung mapapansin nyo, napakainit ng panahon, pero buhay po ang tubig dyan. At kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, ayan, so tamang-tama po ito. Ayan. Kung mahilig ka mag-alaga ng livestock, kasi may source na siya ng tubig, ano. So hindi po yung nakakatiyan ng tubig kahit mainit, kasi yan po ay galing sa bukal. Ayan, so may kasama rin po tayong buyer, ano, tripping po tayo ngayon. Ayan. So ito po yung puno ng santol niya. Ayan, may puno ng langka, duhat. And may guyabo na rin po dun sa taas, ano. Bali, sila po yung buyer natin, anong from Muntinlupa. Bali, dalawa lang po silang bumiyahe para viewing. So, bali, magkapatid po sila. Ayan, so napakasipag po ni ma'am kasi kahit terikang araw talagang nag-tripping po sila, ano. So, bali, ito po yung source ng tubig niya dito, ano. So, bali, may creek po yan na buhay at napakainit po ng panahon ngayon, pero may tubig po yan, ano. So, hindi po yan naubusan ng tubig. Bali, buhay po yan. At kung plano nyo po mag-alaga ng livestock, ayan, baka, kambing, baboy, ayan, so pwede po sa property. Sa baboy mga ka-farm lot, at least 30 to 50 heads. So if 100 heads pataas, need na po natin ng zoning permit, ano. And yun ang kagandahan dito mga ka-farm lot, pwede nyo rin po itong i-develop na fish pond, ano. So huhukayin lang natin yan, papalawakin lang natin. Pwede po kayo mag-alaga ng tilapia. Ayan, so yun mga ka-farm lot, recommended ko rin po ito for retirement land kasi accessible siya puntahan along the road. And kahit gabi ka po bumiyahe, mapupuntahan nyo po yung property ng safe kasi along the road po ito. And napakalapit lang po nito sa National Highway, ano. And from Manila, may distance lang po ito na 6 hours, ano. So 6 to 7 hours drive from Manila kasi yung location po niya is Taggawan, Quezon. And so sa ngayon, medyo madamo lang po yung property. Good day mga ka-farm lot. Ayan, so new property po tayo today. Bali, ang location po nito is Ginyangan, Quezon. And ang sukat po ng property is 1 hectare farm lot po, no? Ayan, so yun, napakaganda po itong mga ka-farm lot kasi along provincial road po ito. And from National Highway, so cemented po yung dadaanan natin, ano. Ayan, so almost 90% platted po yung area niya. And puno po ito ng puno ng nyog kung nakikita nyo. And ayan, mga dasik po yung mamunga kung mapapansin nyo. Ayan. Iuli mo na lang sila ma'am.
Ayan, so uli mo na lang din. So bali yan po yung frontage ng mga ka-farm lot. Mula dun sa starting ng video, abot po dun sa may nakahilig na nyog na yun, no? So estimate natin it's almost 150 meters ang frontage sa kalsada, more or less, ano? So pahaba yung property. Ayan, so panalo po ito. Ganda, almost 90% o 100% platted po yung area niya, kasi mula dito matatanaw mo na po yung likod ng property. Ayan, na halos kapantayan siya. And kung mapapansin nyo, puno po yun ng puno ng nyog. Panalo. Panalo po ito mga ka-farm lot. Ayan, so puno ng nyog, oh. Put pa dun. Grabe. Ganda, oh. Ayan, so sa nyog mga ka-farm lot, nakikita ko puno ito sa possible almost 250 to 300 kapuno po yun ng nyog, ano. So more or less mga sabihin natin 250 more or less. Ayan, so dami. Nakagandaan dyan, mataba po yung puno ng nyog niya, ano. So although matataas na siya, pag kinliring natin yan, ayan, so makakarami tayo ng bulpit nga kung tawagin. Ayan, kasi matataba na po yung puno niya. Kahit mataas siya, matataba po yung puno niya, ano. Yan ang kagandaan dito. Along provincial road po ito, and yun, so pwede for business lot po yung property. So dahil provincial road siya, pwede kang gumawa ng restaurant, gasoline station, and yun, kung gusto mo po yung malaki-laki yung return of investment mo, so pwede po natin yung i-subdivide na lote-lote, ano. Ayan, so napakaganda po nito. Panalo to mga ka-farm lot. Ayan, so sa ngayon puro nyog lang po yung tanim niya, ano. Ayan, so medyo madamo lang sa property. Ayan. So kung parang napansin ko kanina may sapa doon, so i-check natin. Ayan. So almost 90% flat land po yan. Kung naghahanap ka ng retirement plan mga ka-farm lot, at the same time investment, so tamang-tama po ito. Ayan. Retirement plan, kung gusto mo ng babahayan, mahilig ka magtanim, so malawak yung portion na pwede nating taniman, ano. And ang kagandahan dyan, anong provincial road po ito, so alam naman natin, ano, na if along the road yung property, o lalo na provincial road, so mabilis po magtaas yung value niyan, ano. So ayan, ang kagandahan dito, platted po ito almost 90%, kaya pwede po natin itong i-subdivide na lote-lote. Soon, kung yung sawa ka sa property, so pwede natin i-subdivide yan. Ayan, ganda. Panalo to mga ka-farm lot. And so aside po sa puno ng nyog, may mga puno rin siya ng saging, ano. Ayan. Sukin natin yung loob. Karaan po. Sukin natin yung loob niya. Ayan, oh. Ganda. Tapos dasik po ito ng puno ng nyog. Ayan, yun. Latid talaga siya. Yan. So yun mga ka-farm lot, idea lang. Yung mga boundaries ng nyog, pwede natin ilagyan ng ano, grafted fruit, ano, yung fruit bearing trees. Pwede natin ilagyan ng kakao, lanson, yung rambutan. So marami tayong pwedeng gawin sa property mga ka-farm lot. Ayan. So yung kasama po natin yung buyer is from Muntinlupa. Ayan, so 5 hours drive po nila. Madaling araw sila nagbiyahe. Ayan. May mga fruit bearing trees pa to, tol? Puro nyug lang talaga siya, ano, tapos saging. Yung saging. Dami, oh. Yun. Lampas yung 200, tol. Yung ganito ka, ano, kadasik na nyug. 2,000. So 2,000 kabuo ng nyug. Marami na. And yun mga ka-farm lot, if gusto nyo po ng property na meron ng generated income, ayan, so may income na po ito sa nyog. So sabi nga ni kuya, nakaka-harvest daw po ito ng 2,000 kabuo ng nyog every harvest, ano. So kwento ko lang, nung nakaraan nagpa-harvest po tayo dun sa nabenta nating property, kasi yung buyer is nasa abroad, so tayo po yung pinagkatiwalaan, ano, na magpa-harvest dun sa property. So bali
3,000 kabuo po yun ng nyog. Kaya lang yung nyog niya medyo mataas na rin. So yun po, medyo maliit na yung bunga niya compare dito na malalaki pa talaga yung bunga niya kasi hindi pa naman siya ganun kataas. Although mataas siya pero hindi pa naman ganun kataas, ano, as in. Ayan, so bali naka 3,000 kabuo po ng nyog, and nagulat ako kasi akala ko 3 to 5,000 lang po yung income niya, ano. So nagulat ako, yung tauhan natin ay nag-remit, so umabot po ng 31,000 pesos ano yung harvest niya. Ayan, so dito naman po sa Quezon, regarding naman sa harvest, so bali hati po yun kung ikokopra natin. So sample 31,000, yung kalahati mo ng 31,000, doon po yun sa nag-harvest, and yung kalahati po ng 31,000, yun naman po yung mapupunta sa mismong may-ari. Pero linis na po yun, ano. Ayan, so yun naman po yun. And okay lang din naman kung tutuusin kasi nga hindi rin naman ganun kadali ang magkopra. So bali 4 po silang nagkopra, and almost 4 days po nila yung tinrabaho, ano. So yun, yung 15,000 na kinita nila, so paghahati-hatian po nila yung 4. So divide sa 4 days bawat isa, so sakto lang din naman kung tutuusin. Ayan, so yun mga ka-farmlet, ang kagandahan dito, along Provincial Road po ito, ano, ng Ginyangan, Quezon to Buena Vista, Quezon po, ano. And yun mga ka-farmlet, kung interested ka po, so i-message lang po sa Viber, WhatsApp.